anti-dynasty law. Okay? So, hindi daw dapat minamadali itong dynasty law na ito. Okay? Pag-usapan natin. Hindi pang optics lang ang deklarasyon ng Pangulo na madaliin ang pagpasa ng 4 na priority bills ng administrasyon kabilang ang Anti-Political Dynasty Bill sa pagpuna ng marami sa inihaing House Bill 6771 ni Presidential Son and Majority Floor Leader Sandro Marcos at House Speaker Boji D. Ayan. So, hindi daw optics. Yung sinampa na anti-dynasty law ni Boji D at saka ni Sandro Marcos. Okay? Ako isang-ayon sa ito'y hindi optics. Ito po ay diversion. Hindi yan optics. Okay? Si Bongbong Marcos hindi daw dapat madaliin. Pero ang nagsampa yung anak niya at saka si Boji D. Si Boji, bata ni Tambiloslos. Si Sandro, siyempre, anak ni Marcos. 'Di ba? Parang ang gulo, 'di ba? Tapos hindi mamadaliin. Kasi hindi kailangang madaliin. Hindi nga optics. This is just diversion. Hanggat maaari nga mas patagalin natin yan, better for them. Kasi nakakalimutan natin yung topic, yung major. Ano ba ang major problem natin? Yung nagnakaw ng insertions, yung dinilibiran ng bilyon-bilyon kada buwan. Yung ghost projects. Yun ang problema natin. Hindi itong anti-dynasty law. Ang gusto nitong anti-dynasty law, iligaw tayo. Nakapwa parehong nagmula sa mga dinastiya, nanindigan ng Malacanang na seryoso ang Pangulo sa pagsusulong ng reforma. Kaya nga po hindi dapat minamadali ang pagsasagawa ng batas. Dapat inaaral. Tamang pagdidebate, tamang pagbibigayan ng kanilang mga suggestion, opinion at saloobin ay dapat nadidinig, hindi minamadali. Pag sinabi nating aralin, ibig sabihin, hindi minamadali. Ayan, kikitang-kita na natin di ba? Okay, nakikita na natin kung saan papunta ito. Hindi nga for optics for diversion. Hindi madaliin. Talagang hindi nila mamadaliin. Iisa na ang tono ng mga yan. Bakit kanyo? Kasi yung dynasty law, dati nang meron yan. At pag tiningnan po natin yung sinubmit na anti-dynasty law nitong si Sandro Marcos, parang lalo niya pang binigyan ng kapangyarihan yung dynasty. Kasi pwede ka namang tumakbo bilang magkakamag-anak, huwag lang sa iisang posisyon. So it is as if, bawal kayong tumakbo bawal ang 2 senador, bawal ang 2 congressman sa isang lugar, bawal. Pero kung hiwa-hiwalay, iba-ibang posisyon pwede. So parang sinabi mo lang, indirectly, yes, pwede na ang dynasty. Iba-iba lang. Binigyan mo palalo ng kapangyarihan. Di ba? Kaya nga itong mga ito, these are all drama. Nakakainis di ba? Wala atong koneksyon sa nagiging problema natin ngayon. Half-baked, hindi ganun ang nais ng Pangulo. Dapat maayos at mapapakinabangan. Ito rin ang sagot ng palasyo kung bakit hindi certified as urgent ang Anti-Political Dynasty Bill. Bukod sa certify as urgent lang ang isang bill kung kinakailangan, ang pagkakaroon daw ng iba't ibang bersyon ng bill na ito at ang puna na may loopholes ang ihinahain mismo ni House Speaker ay dahilan kung bakit kailangang bigyan ng sapat na panahon ang pag-aaral dito. Bilang isa ring miyembro ng dinastiya si Pangulong Bongbong Marcos, tinanong natin ang palasyo kung hanggang saan willing magsulong ng reforma si PBBM. Ang pagpapautos ba or rather request na araling mabuti bago magsagawa at maipasa ang batas na ito ay pang-optics lang. Ang pagmamadali sa paggawa ng batas pero kulang, yan po ang para sa optics lang. Kaya alam mo, ayoko na sanang pag-usapan to dahil tayo lalayo sa problema Diba? Kaya lang sinakyan ito ng media. So putok na to Kailangan magbigay tayo ng komentaryo. Nasa media rin kasi.
Talagang sasakyan to ng media. Pwede naman sila mag-submit. Bakit? Wala bang nasubmit si Sandro na batas na hindi pinag-usapan? Is this the first time na nag-submit ng batas si Sandro? Di, tanong ko lang. Di ba? Unless ngayon lang nag-submit ng batas si Sandro, siguro dahil first time, kaya pinag-uusapan. Pero ba't pinag-usapan to ng pinag-usapan? Bakit? Sinalsal po ng media, pasensya na po sa salita. Kasi wala na po tayong magamit na term para ma-explain mabuti kung ano tong ginawa ng media. At alam ng media yung term na yun. At alam ng vloggers yung term na yun. Pag pinatrabaho talaga, pinatrabaho po ito. Para pag-usapan. Pinalaki po ito. Kailangan nilang, again, sorry, hindi naman tayo nagmumura, but this is kailangan nilang salsalin sa media para pag-usapan. Makalimot tayo. For us to be distracted. Diba? Hindi. Ayoko nang gamitin yung word. Pero para naiintindihan yung ibig kong sabihin. Ganito po ang ginagawa ng media sa atin. Para malayo tayo sa ghost projects, they have to do something. Kaya maraming lalabas na balita ngayon And then lahat yan, sunod-sunod yung media na yan. Ilalim kasi ng panukala ni Speaker D at Congressman Sandro, tatakbo pa rin naman ang political dynasty dahil ang ipinagbabawal lang nito ay ang pagkakasabay ng mga magkakamag-anak sa parehong posisyon. Halimbawa, sa pamilyang Marcos, nakaupo si PBBM bilang Pangulo, si Amy Marcos bilang Senador, si Sandro Marcos bilang Congressman. Diba? So, in short, wala ding kwenta yung sinabmit nito si Sandro. Pwede pa rin. Hiwa-hiwalay lang na posisyon, wag lang kayong magsama. Ano ang pinagbabawal lang dito? Yung iisa kayong senador, ang tatamaan yung Tulfo, yung Villar, yung Cayetano, yung Estrada, yung mga ganun na iisang posisyon. Pero pwedeng gawa ng paraan. Yung isa congressman, sa ibang distrito, yung isa, di ba? So hindi rin natin nasolusyonan tong dynasty law na ito. Paik-ik lang nito si Charis malambot talaga to. Anong tao na to? Pareha sila nung tatay niya. Yung mga pinaggagawa, walang kwenta. Yung mga pinaggagawa parehas, puro kababawan. Yung mga pinaggagawa nila, yung mga naiisip nilang mga bagay-bagay, walang direct connection sa mga Pilipino. Not even urgent. At sa ilalim ng House Bill 6771, bagaman magkakamag-anak sila, pwede ito. Kaya para sa mga kritiko, masyado pang maaga para pumalakpak sa Pangulo sa pagsusulong ng reforma. Sa harap daw kasi ng pambabatiko sa malawakang katiwalian na pumutok sa ilalim ng administrasyong ito, tunay na pagbabago ang kailangan ng tao. Yan ang tama. Buti pa si Ivy Reyes, alam. Diba? Masyado pang maaga para sa dalaki-laki ng problema natin. Pagputuunan nyo ng pansin yung Dolomite o yung tulay sa Davao, ang kiinin nyong mabuti. Next, ito pag-usapan natin. Maganda to. Konektado po sa katarantaduhan tong ginagawa dito. Ito, pag-usapan natin itong anti-dynasty law. Okay? So, hindi raw minamadali. So, kaya tama yung anti-dynasty law. Anti, hindi pala A-N-T-I. A-N-T-A-Y. Antay. Antay ng antay. Pag-aantayin lang tayo nitong na kalokohang dynasty law na sinasabi nito si Sandro. Pero pag-usapan natin, anong masasabi dito? Napakaganda, pakinggan po natin yung sasabihin dito ni netong si Senator Amy, nakalimutan ko pangalan mo. Marcos ka nga pala kasi. Senator Amy at saka si Senator Marcoleta. Supiati yung lumalaking sunog.
hindi ba itong 4 na priority bills ay pamatay sunog? O wala namang, parang sincero naman doon? Ko alam, hindi ko maintindihan yung mga congressman nung nag-meeting tayo sa Commission on Appointments, abalang-abala. Tanong ng tanong sa akin, seryoso ba yan? Seryoso ba yan? Abala yung mga congressman doon sa anti-dine. Kasi alam naman natin hindi papasok tong batas na ito dahil sino mag-a-approve niyan? Hindi mga congressman. Sila nga yung maraming kamag-anak. Even Boji D, ang daming kamag-anak sa politika. Even Marcos, ang daming kamag-anak sa politika. Kalokohan po yan, no? Yung ginagawa nito si Sandro. Dynasty. Sabi ko, ang totoo, nakapag-hearing ako, noon chairman ako, matagal akong chairman ng electoral reform. Nag-hearing kami dyan sa anti-dynasty. Ang totoo, hindi yan ang first time na magkakaroon tayo ng anti-dynasty Mismo. provision. Ang tagal na yan nasa batas na yan Kaya lang doon sa dulo, merong clause. Okay, papakinig natin mamaya. Kung maalala niyo sa SK, sa Sangguniang Kabataan, meron ng provision na hindi pwedeng kamag-anak, hindi pwedeng anak, hindi pwedeng yung asawa or apo, at kinakailangan pamangkin, di ba, third or fourth consanguinity or affinity doon sa SK law. Pero sa kagalingan ng Pilipino, nalulusutan pa rin. Talaga naman ang dami namang ako, sa akin walang issue kung magkakamag-anak naman sa politika, basta effective. Ang masama, yung magkakamag-anak kayo, tapos nagsasabuatan kayo sa pagnanakaw. Halimbawa, magpinsang kayo, tapos kayo ang dinideliveran ng pera, hindi maganda yun. Diba? Dapat, yung bilang magkakamag-anak kayo, kayo kagamit-gamit sa Pilipinas. Hindi ginagamit nyo ang Pilipinas. Nauuwi sa definition mag-re-resign yung tatay na kapitan, halimbawa, pagkatapos yung asawa ang tatakbong kapitan at yung anak ang tatakbong SK. O dinalusutan na naman. One at a time lang. Ayun, so pareho silang hindi incumbent. Lusot na naman yun. Maraming ganyan sa maliliit na barangay, sa amin, sa mga liblib, sa tuktok ng bundok. Wala namang kamag-anak, walang hindi kamag-anak sa mga barangay na mga 500, 600 lang katao, lahat sila magpipinsan. So hindi naman mabuo yung barangay, yung sinasabing... Ako naman, sang-ayon ako para sa akin. Sang-ayon naman ako dyan sa anti-dynasty law. Wag lang nila i-isolate ang Duterte. Kasi duda rin ako rito Posibleng tatargetin din nila ang Duterte rito. Okay, baka mamaya sasabihin, ang dati nang naging presidente at ang anak ay hindi na pwedeng maging presidente. Baka mapunta tayo sa ganyang usapin. Halatang halata naman Duterte na naman ang tinamaan, no? Kung yan ay seryoso sila, ako isang-ayon din naman diyan. Meron din maitutulong yan sa bansa natin, gawing patas. Pero sa akin lang, wag ngayon. Dahil kitang-kita naman natin, they are on their full throttle. Todo na po ang gobyerno ngayon para sirain si VP Sara. Baka mamaya, sana naman tayo mapunta dyan. Bukod nga sa sinasabi nitong mga ito, na ito ay pamatay sunog, distraction, para wag pag-usapan yung baha. Konseho ng SK, hindi mabuo kasi lahat naman sila magkakamag-anak. Tama. So, marami talagang problema yung Dynasty Bill. Kahit gustong-gusto natin maisatupad, ang realidad, ilan ba yung Dynasty? 67% daw ng Kongreso, tama ba? 72 yata? Mas malala. Pagkatapos, Sa Senado yata, mas mataas. Marami, sa Senado, 4 ang magkakapatid. Opo. So, yun. Villar, Cayetano, Tulfo, tsaka Jinggoy. Jinggoy, Estrada. 4 po, di ba? 4 na pare. Villar at Villar, Cayetano, Tulfo, at saka Estrada. Oh, there we go. Ayun. Ako hindi ako naniniwala may papasa Makakalusot yan. kaya sa Kongreso? Hindi ako naniniwala kasi isa ako sa mga naunang mga members ng House of Representatives na nag-file ng anti-dynasty bill. Anti-dynasty. Kung hindi ako nagkakamali, 14 Congress
Na-file na o 15 Congress. Alam mo, ang sa O 14th or 15th Congress, so that was 4 years ago, 5 years ago na, wala talagang nangyari dyan sa anti-dynasty law na yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, kaduda-duda, itong pagpasok ni Sandro, nililigaw talaga ang usapin. At remember, isa sa tinutukoy na arkitekto o mastermind niya si Sandro. So talagang gusto niyang malayo patungkol sa ghost projects. So, maraming sinasabing proyekto ito si Sandro. Kaya nga pinagbintangan pa itong Pork Barrel King. Bakit hindi niya mapakita kung asan yung mga yon? Diba? Kaya hindi natin maalis sa isipan na nililigaw talaga ang usapin tungkol sa ghost projects. administrations. Hindi na agenda sa Hindi committee. yata na kalendaryo, di ba? Isipin mo yung kailangan lang makalendaryo man lang, mapag-usapan man lang. Wala. Alam po ninyo, nung kinalendaryo ko, ang daming nagalit sa akin. Walang yata nag-hearing. Ganun Dalawang ba? beses ako nag-hearing. Yung ikalawang hearing, wala nang sumipot. Tapos hindi na nakikiusap sa akin. Galit. Paano ba ito? Ako tinanong ko lang yung COMSEC. Sabi ko, COMSEC medyo nagtagal Yung anti-dynasty ko matagal na ito 8 months na ako. Binibilang ko Kausapin niyo po si chairman. Ayan, so sinabi niya, kinakausap niya yung COMSEC, ano sabi niya? Sabi, kausapin niyo yung chairman. O pinasa siya, itinuro siya sa chairman. Bakit naman ka ako? Di ba ikaw dapat ang nag-ano niyan? Hindi ba kinakailangan bang Di ba basta kausapin niyo si chairman? Pagkausap ko kay chairman, kausapin mo si speaker. Ayun, tinuro. So nagkakaturuan. So madaling salita, wala talaga, hindi talaga si speaker naman ang kakausapin patungkol dito sa dynasty law na to. Sabi ko, ibang klase. Pag i-agenda nyo lang, pati si speaker pa guguluhin pa natin. Nakita ko ngayon. Sabi ko talagang walang mangyayari. Wala sigurong, siguro, nung panahon na yun, siguro ako lang siguro ang nakakaisip na dapat isa katuparan natin yung sinasabi na saligang batas. Opo. Kasi nandun Andun. sa saligang batas. Kaya naisip ko, para magkaroon ng bisayan at hindi na magtalo-talo. Kasi totoo yung sinasabi ni Siya Naimi wala siguro ngayon sa panahon natin ang magle-legislate ng isang batas na labag sa kanilang interes o lalaban sa kanilang interes. Para natin magawa yung anti-dynasty law na yan, kung sakasakali magkakaroon tayo ng pagkakataon na ma-amenda ang Constitution, yung bahagi ng provision na yun tungkol sa yung dynasty, aalisin mo lamang yung phrase na as may be defined by law. Ayun, kasi ito yan. Anti-dynasty law, may nakalagay as may be defined by law. Okay? Kasi nga, kung sasabihin mo bawal ang dynasty sa Pilipinas, tatanggihan niya ng mga congressman. Pagka pinalitan na yung buong batas na lang, ang suggestion ni Marcoleta, pwede rin, di ba? As may be defined by law. Kasi nilagay yung as may be defined by law, kailangan ngayon magkaroon ng batas to support the dynasty law na kukuha po natin. Kasi as may be defined by law So kailangan meron pang batas kung ano ba yung dynasty law, ano ba yung dapat susunod. Pag tinanggal mo na yon, simple. Bawal lang magkamag-anak. As simple as that. Bawal na magkamag-anak. Anti-dynasty law. Bawal na magkamag-anak sa gobyerno. Yun ang suggestion ni Marcoleta. Tama naman. Ang tanong na ulit dito, nangyayari po. Ito hindi ko mailalayo patungkol doon sa death penalty. Di ba? Kinokontra yan ni Risa. Bakit? Pati siya may kaso yung pag-plunder, bawal yung death penalty. Ayaw. Hindi yun ma-approvean. Katulad nitong dynasty law, hindi ma-approvean. Bakit? Sinong tatamaan? Sila. Yung mga congressman, yung mga politiko. Ganon din naman. Ang death penalty, sinong tatamaan? Sila din. Yung mga congressman, mga senador, mga politiko. Sa plunder. Paano ma-approvean? Sino mag-a-approve niyan?
Sila din. 'Di ba? So walang patutunguhan niya magpapaikot-ikot. Maiisipin mo, bibitayin ka. Halimbawa, nag-insert ka, yung pera sa PhilHealth, dinala mo sa iba. Kaya inis na inis ako dito kay Risa Ontiveros, nagmamalinis. Nung sinabing ibalik ng sabi ng Supreme Court, ibalik yung 60 billion dito sa PhilHealth. Tanga! Ikaw pang nagsalita niyan. Kasama ka dyan sa pumirma dyan na para ialisin yan eh. Tama ba o tamang-tama? Para ilipat from PhilHealth, ilipat sa ibang Isa ka dyan, di ba? Risa, ako yung nagtatanong lang. Di ba pumirma ka rin dyan? Tapos pupuri mo Supreme Court, hugas kamay kang animal ka? Kala mo napakalinis mo? Sabi nga nila, ikaw ang ikaw ang reyna ng insertion. Insert here, insert pa doon. O kaya lang, hindi insertion ng tawag mo, amendments. Di ba? Tama ba? O tamang-tama? So walang mangyayari dyan. Dynasty law. Ang kinakaasar ko lang dito, alam naman nating walang mangyayari. At alam din naman ng Malacanang walang mangyayari. Pero gusto nilang pagtagalin. Anti-dynasty law. Yan ang gusto nila. Kaya hindi madaliin, pagtagalin, nang sa ganon, matagal na pinag-uusapan, matagal tayong nakakalimot sa ghost projects. Ganyan po yan.